And for the message of God this morning, ito po'y dadalhin sa atin ng ating butihing pastor, ang resident pastor ng CIY Bulaon, Pastor Reverend Herbert G. Supan. Maraming salamat po, Brother Bong. Magandang umaga po sa bawat isa. A blessing. It's a day of miracle. It's a day of healing. Amen? Sa araw pong ito ay gustong-gusto ng Panginoon na ang bawat isa ay kanyang pagpalain. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Sa isang tahimik at personal pong pananalangin, sige po, hingin po natin kay Lord ang ating natatanging kahilingan. Heavenly Father, we are so much grateful for today. Excited po kami, Panginoon, na muli kang maranasan. Hayaan po ninyo ang inyong kaharian ay bumaba sa aming kalagitnaan. At mag-glorify ka po namin sa kabuuan ng pagtitipong ito. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. So umagang ito ay nais ko pong magsalita sa paksang Amazing Grace. Ang title po ng ating message is Amazing Grace. When is the last time na ikaw ay napawaw kay Lord? When is the last time na ikaw ay napabilive kay Lord? Yung nasasabi mo, ay, matindi talaga si Lord. Wow, grabe talaga si Lord. Yung lalo kang humanga kay Lord, lalo kang nag-desire kay Lord. One of the biblical teaching that really amazes me, sa katunayan, this is my favorite topic in the scripture. Ang favorite song ko po ay Sukdulang Biyaya. No? Because mapapawaw ka talaga sa katuruan ng biyaya ng Panginoon. In Titus chapter 2, verses 11 to 12, ang sabi, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sa Tagalog po, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makakapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Nung Thursday, ay before the morning watch, yung isang kapatid na nag-a-attend po ng morning watch sa church po natin sa Bulao, nahuli siya. So happen na paglabas ko ay nasalubong ko siya. At ang sabi niya, Pastor, Pastor, mainit, kaya naligo muna ako, sabi niya. Pagkatapos niyang sinabi yun, parang may nag-flash sa isip ko. O nga naman, pag meron tayong sitwasyon sa ating buhay, meron tayong pangremedyo. Mainit, maligo ka.
Mainit. Punta ka sa may aircon. May pangremedyo. Sa buhay po natin ito, may mga sitwasyon ayaw natin, nare-remedyohan natin. Naayos natin. Nasusolusyonan natin. But let's face the fact na may mga sitwasyon na hindi natin kayang solusyonan sa sarili nating lakas. Hindi makukuha sa ligo ang problema sa mga anak na nagre-rebelte. Hindi makukuha sa aircon ang gulo na nangyayari ngayon sa Taiwan, China. Hindi makukuha sa ligo ang anumang sakuna. May mga sitwasyon sa ating buhay, it's beyond our strength. It's beyond our capacity to solve. O kung minsan sa sarili lang natin. Pag nagkaroon ka ng karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng gamot, ng doktor, kahit anong remedyo mo, kahit saan ka magpunta, hindi natin kayang masolusyonan. The good news is, sa ating mga Kristiyano, ang mga sitwasyon natin na beyond our ability to solve, o yung mga sitwasyon sa ating buhay na ayaw nating harapin. Sana wag dumating sa buhay ko. Sana wag magyari sa kapanahunan namin. But the reality of life ay nakikita natin sa kapaligiran. And we Christian ay hindi exempted sa nangyayari. But the good news is, sa lahat ng ito, meron pong grace of God. Yun ang isa sa kailangan nating malaman, paano ang biyaya ng Panginoon ay siyang pantapat natin sa mga sitwasyon beyond our strength, beyond our ability. Tingnan po natin. Sagutin natin yung tanong na what is grace? What do we mean exactly pag binabanggit natin yung salitang grace? Hindi po ito si Sister Grace Tanod-Tanod. Shout out po sa inyo, Sister Grace. Napakagandang pangalan. Meron po ba dito ang pangalan niya, Grace? Yun. God bless you, Sister Grace. Ayan. Meron pa po ba pangalan, Grace? Ang gandang pangalan po nito. Sa Bible po, pagka sinasabing grace, in Greek, ang word pong ito ay charis. Ang meaning po niya is, it is God's unmerited favor. His undeserved kindness. Yung salitang grace, or some form of it, appears 185 times in the Bible. Ganun po kadami ang banggit patungkol sa grace, the word grace, or some form of grace. Ang kauna-unahang gamit ng salitang grace ay makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 8. Noah found grace in the eyes of the Lord. Sa sitwasyon na gugunawin na yung mundo, sa sitwasyon na halagang ang mga tao ay ayaw nang makinig sa salita ng Panginoon, nandun ang grace ni Lord. At nung mag-appear ang grace ni Lord, naligtas si Noe at ang buo niyang pamilya. Sa mundo na punong-puno ng panganib at malalang sitwasyon, pag nasa iyo ang grace ni Lord, kagaya ni Noah, hindi ka lulubog sa malaking bagyo o pagsubok sa buhay. Grace of God will save you and your family. The last time na yung grace ay nabanggit ay sa Revelation 21:22 verse 21. Ito po yung pinakahuling statement, final word ni Lord sa buong Bible. Revelation 22:21. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all.
the signature statement ay grace of the Lord Jesus Christ. So meaning this word is very, very important. I need the grace of God. You need the grace of God. Kung hindi mo man lubusang naunawaan o naiintindihan, we need the grace of God. Lalo na sa kapanahunan ngayon. Sabay-sabay po ang mga challenging situations in our lives. Hindi lang sa mga international conflicts, maging ang parating na eleksyon. We need the grace of God na maging mabait, hindi mang-aaway. Kundi, mga kapatid, tayo magkakapatid sa Panginoon, huwag nyo ngayon yung differences of your conviction ay awayin yung bawat isa. Amen po ba? Maging mabait, mapagtimpi, huwag mag-away sa Facebook. Amen. Atin pong pwedeng ipangampanya yung katuwiran, yung alam nating tama, huwag na nating babanatan. Sabihin na lang yung tama, maayos, at irespeto ang paninindigan ng bawat isa. Kasi may mga kanya-kanyang dahilan yan. At hindi lahat ng dahilan ay pwede nating pakialaman. Amen. Sa katunayan, may mga nakipagpatayan noon doon sa kanilang kandidato, pero eventually nagsisisi, ba't ko ba binoto ito? So kung hindi mo talaga alam yung pinaka-lalim, medyo naging mahinahon, cool. Naiintindihan ko naman na talagang dapat nating ipanalangin na mawala ang korupsyon sa ating bansa. But then again, we need the grace of God. Even in this situation, we need the grace of God. Grace is God choosing to bless us rather than curse us as our sin deserves. There are 7 truths about grace. Para lubusan nating maunawaan ang kahulugan ng grace, there are 7 truths about grace. Number 1, grace is the unmerited favor of God. Ang tawag dito, saving grace. Grace is free, unearned, undeserved favor of God toward humanity. It is God's kindness and love extended to us not because of anything we have done, but because His goodness and mercy. Yan ang sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So yung grace, yung saving grace, ako ay maliligtas, ikaw ay maliligtas, tayo pupunta sa langit, makakasama natin si Lord, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Meron akong tinanong na isang kapatid, sabi, sigurado ko na bang ligtas? Hindi pa, kasi nagkakasala pa ako. Ang sabi niya, hindi niya naunawaan ang katuruan ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan po natin ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Pagkasarabing biyaya, ang kaligtasan natin ibinibigay. Ang kaligtasan natin, it is a free gift. Grace is free. Grace is God's unearned gift, not a reward for good works. Nothing we have can secure it. We must
humbly receive it. Yun daw, saving grace, it's a gift, regalo, ibinibigay. But naging regalo ang kaligtasan kasi si Jesus, binayaran na niya ang ating kasalanan sa krus. At siya lamang ang makakapagbigay ng kaligtasan because He's the way, the truth, and the life. Pagka pumupunta sa langit ang isang tao, kailangan perfect siya. Kailangan masunod niya yung 10 Commandments. Kailangan matuwid siya. Kaya lang, wala namang nakaka-perfect sa atin sa pagtupad sa 10 Commandments. Yun nga lang, i-memorize ang 10 Commandments, hindi na natin ma-memorize. Sumunod pa lahat. So, sinong maliligtas? Sabi ng mga disipulo, sabi ni Lord, with man it is impossible. With God it is possible. The good news is, may biyaya ang Diyos. Anong biyaya ng Panginoon? Siya na walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. Lahat ng ating kasalanan, binayaran niya sa krus. At nang muli siyang nabuhay, ang sabi niya, ang sino mang tatanggap sa kanya, ay tatanggap ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, ano pangalan nung poging katabi po ninyo, Sister Cecil? Yan. Nathan. Nathan Jacob. Nathan Jacob, lika dito. Dito sa taas. Palakpakan natin si Nathan Jacob. Ganda ng pangalan, Nathan Jacob. Yan. Dito sa harap niyan. Ito si Nathan Jacob. Very good siya, no? Kasama si mami niya na nag-attend. Nathan Jacob, gusto ka lang bigyan ng 500 pesos. Naniniwala ka na ibibigay ko sa iyo yung 500 pesos? May solusyon yan. Opo, may mga taong ganyan, no? May binibigay si Lord, hindi naniniwala. Kaya kailangan kumbinsihin, ano? Okay, Nathan Jacob, tignan mo ako. Kaibigan ako. Kaibigan ako ng tita mo, okay? Gusto ka lang bigyan ng 500. Naniniwala ka? O, di ba? Ganon yan eh. Okay, sige. Dito ka, no? Okay, sige. Kailan ba yung birthday mo? July 4. Okay, so... Birthday din ninyo? Hindi, siya lang ang kausap ko eh. Yan. So, naniniwala ka na ibibigay ni Pastor ito sa'yo? Kunin mo. Yan. God bless you. God bless you. Nathan Jacob. Baba ka na. Yan. Salamat sa'yo. Okay. Salamat po, Mami. God bless po. Sino dito? Pangalan? Nathan. Anong ginawa ni Nathan? Hindi siya nagtrabaho, hindi ko siya pinasaya, hindi ko pinaawit. Pinili ko lang siya at binigay ko yung 500. Anong ginawa lang niya? Tinanggap niya. Yun ang amazing grace. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit tayo nagkakasala, gusto tayong i-bless ni Lord. Lahat ng naririto, gusto ni Lord, i-bless niya. Without any effort. That's grace. Hindi ka karapat-dapat. Kaya nga nakakamangha ang biyaya ni Lord. Sino ba tayo? Ba't siya nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo? Ba't mahal na mahal tayo ng Diyos? Sino dito ang naniniwala that God loves you? Ay, grabe, amazing yan, Lord. In spite ng aking pagkukulang, in spite ng aking pagkakasala, in spite ng aking disobedience, in spite ng hindi ko pagsunod sa iyo, Panginoon, wala akong maitatago sa iyo. And yet, sinasabi mo, you love me with an everlasting love at gusto mong ibigay sa akin ang kaligtasan. That is amazing grace. Kung paano ko binigay kay Nathan yung 500, di ko na babawiin yan. Sa'yo na yan.
Kasi pag nagbigay si Lord, hindi niya binabawi. Kaya lang, kailangan, pag binibigyan kayo, huwag kayong hindi niyo matatanggap ang kaligtasan. Dapat ganon. Yes, Lord. Amen. Tatanggapin ko, Panginoon. Amen. Siyempre, yan ang evangelism Yung iba, akala nila yung pagtanggap kay Lord, magiging, yung buhay nila hindi na magiging masaya. Kaya hindi tinatanggap si Lord Akala nila, bawal dito, bawal doon. Hindi nila alam ang pagtanggap kay Kristo ay nagdadala talaga ng tunay na kalayaan at tunay na saya ng buhay. Amen! Yan ang mabuting balita na sinishare natin. Pasensya na po, hindi ko po kayo lahat mabibigyan ng 500 pesos. Pero kung gusto nyo magkaroon ng 500, si Sister Cecil, bahala ka na sa kanila. Ang grace ni Lord ay free. Kaya tinawag na amazing grace. Grace of God is truly amazing because of the idea that His grace is freely given, even to those who don't deserve it, which can be particularly powerful for people struggling with guilt or past mistakes. Ang isa pa pong magandang katuruan, grace is much greater than sin. Sabi sa Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki, gaano kaitim, gaano katindi ang pagkakasala mo, mas matindi ang biyaya ng Diyos. Walang kasalanan na hindi mapapatawaran ng Panginoon na ating isinusuko sa Kanya. Walang kasalanan na hindi napapagtagumpayan dahil mas matindi, mas mapuwersa ang grace ni Lord. Kaya wag mo sabihin, hindi na magbabago yan. Hindi na sir ako magbabago. Grabe na, masama na talaga akong todo. Hindi ko na kayang baguhin ang sarili ko. Maaari na hindi mo na kayang baguhin ang sarili mo. Maring nagpaulit-ulit ka na. You tried again and again and again para magbago, and then you fail. Ladies and gentlemen, ang pagbabago hindi sa lakas natin. Ladies and gentlemen, the grace of God can change you. Ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa lahat ng kasalanan. I have experienced the grace of God. Nung hindi ko pa po sinusuko ang buhay ko sa Panginoon, addict po ako sa sugal. Hindi ko kayang alisin. I have tried many times. I failed. Ang ugali ko po noon ay bengatibo ako. Pag nagalit ako, pag sinaktan mo ako, gaganti ako. Masyado akong madrama sa buhay na na-impluensya na ako ni Fernando Fo Jr. Puno na ang salot. Kakalusin na kita. Yung babangon ako, dudurugin kita. Mga mata mo lang ang mga walang latay. Pero sa biyaya ng Panginoon, nabago po ako. Sa katunayan, pag sinaktan mo ako, bibigyan kita ng isang kabang bigas. Ngayon, kung binabalak yung harangin ako dyan, mag-isip-isip kayo. Dahil ako, isang kabang bigas lang ang binibigay ko. Si Kleng, 2 kabang bigas. Kaya siya na lang. May pagbabago. And I can say because of the grace of God. Because before, sinubukan ko talaga sincere, nangako. Pero hindi ko maalis
yung desire. Pag pala tinatanggap mo si Kristo, hindi lang salvation ang ibinibigay niya. Pag tinanggap mo yung walang bayad na kaligtasan, kasabay nito, binibigyan ka niya ng new heart and a new spirit. New nature. The power to overcome sin kasama ng pagtanggap mo ng biyaya ng Diyos. Grace is not a license to sin, but a call to holiness. We must not abuse God's grace. Yan ang sinasabi sa Romans chapter 6, verse 1 to 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ang sinasabi niya, hindi ka na pwedeng gawing excuse ang kasalanan kasi nga patay ka na sa pagkakasala. Meron ka ng bagong nature. It's impossible for you na i-enjoy pa yung pagkakasala. Maring occasionally nakakasala ka dahil nasa process tayo ng pagbabagong buhay pero hindi na natin nilalakaran, hindi na natin tinatago yung kasalanan. Pag nagkasala tayo, nagre-repent tayo kaagad hanggang sa ang goal natin ay maging righteous, maging overcomer tayo, maging Christ-like tayo, mag-mature tayo by changing every day. At yung hindi natin dating kayang pagtagumpayan ay napagpapatagumpayan na natin hanggang sa tayo maging Christ-like sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, grace is God giving us what we don't deserve. Kagaya ng forgiveness, salvation, and eternal life, while withholding what we do deserve, judgment and punishment. Sa Romans 6:23 sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang magandang halimbawa dito yung prodigal son. Kung maalala po nyo yung sa prodigal son, yung isa sa mga anak ay hiningi na yung mana sa kanyang ama. Lumayas, iniwanan ang kanyang pamilya at nagpakasasa sa kamunduan. Nung maubos na ang lahat ng kanyang kayamanan at pera, siya'y namulubi. Siya'y nakipagtrabaho at yung pagkain ng baboy, yun na lang ang ibinibigay sa kanya. Nung ma-realize niya ito sa Luke chapter 15 verse 17, ganito ang sabi niya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Look at this verse. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Verse 20, at tumindig siya at pamoroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama. At ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Ano nangyari dito? Hindi lang niyakap, hindi lang hinagkan. Binigyan siya ng ring, symbolizing na yung pagiging anak niya, ibinalik. Binagpista siya, naghanda, symbolizing na siya'y restored completely. Yun ang biyaya. Sa tingin niya, hindi na siya karapat-dapat tawaging anak. Sa tingin niya, dapat alipin na lang siya. But praise be to God. Kagaya ng amang ito, ang ama natin sa langit, ay punong-puno ng biyaya. Ang ibig sabihin, kahit hindi tayo karapat-dapat, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Kung pinatawad ka na ng Panginoon, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Ikaw kasi nagkasala ka ng ganun dati, kaya ganyan ka, ganyan ka. O kaya yung iba,
siguro hindi mo na deserving yung ganyang klaseng blessing kasi nagkasala ka noon. Pero sinasabi sa Bible, hallelujah, ano man yung ating pagkakasala in the past, basta ikaw ay magsisisi at magbabalik loob sa Panginoon, ibabalik ni Lord ang lahat ng nawala at ipagkakalob sa iyo ng Panginoon kahit hindi ka karapat-dapat. Ang pagpapala, lalong-lalo na yung pagiging anak ng Diyos. Pangatlo, grace is God's working power in us. So ang biyaya ng Diyos, hindi lang pala siya saving grace. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay siya ng divine empowerment. Changing our hearts, renewing our minds, and helping us grow in righteousness and faith. Yun ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Yan ang pinakamensahe ng Titus chapter 2, verse 11 to 12. Babasahin ko po uli. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. That is the grace na nagbibigay ng kaligtasan. Pero hindi natatapos doon. Sabi sa verse 12, ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya makakapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yung anak mo na gusto mong baguhin, kahit anong gawin mong sermon, kahit anong gawin mong pananakot, kahit anong gawin mong suhol dyan, kung hindi magbabago ang kanyang puso, babalik at babalik siya sa kasalanan. Pero kung tatanggapin niya si Kristo, ang sabi dito, ang grace ni Lord ang aakay para talikdan ang likong pamumuhay at ang damdaming makalaman. Yan ang ating naranasan. Tayo'y nagbagong buhay, simula lamang nang tayo'y tumanggap ng biyaya ng Diyos. Nung tanggapin natin si Kristo bilang sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Yan napakahalaga po ng evangelism, ng winning souls. Ang pangarap natin magkaroon ng bagong Pilipinas. Pero paano natin magagawa yan? One Filipino at a time. That's the only way. That's the only way. Kailangan na ng bagong generation na may Kristo sa puso na magpapairal ng righteousness. At paano natin magagawa yan? Ang isang Pilipinong nasharean mo, ang magiging impluensya hanggang sa, praise God, by God's grace, Luzon, Visayas, Mindanao, madala natin sa Panginoon. It is the grace of God working in us that empowers us to live godly lives. It's the grace of God working in us that empowers us to renounce ungodliness and worldly passions, to self-controlled, upright, and godly in this present age. So that means if we want to renounce ungodliness, worldly passion, live self-controlled, upright, godly lives, then we need grace all day long to train us, to teach us, to mold us, to direct us, to empower us, and to enable us. Grace gives us new life. Through God's grace, we are forgiven, transforming our thinking, resulting in the renewal of our mind and hearts. Pangapat po, grace is God's divine enablement. Grace is the supernatural power and strength God gives to accomplish what we cannot do on our own. It empowers us to live godly life, overcome challenges, and fulfill His purposes. Dito, naranasan ko rin po ang biyaya ng Panginoon. Nung panahong i-assign po ako sa Christ in New Bulaon, sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpastor. Ang tingin ko noon, evangelist ako. So I limit myself. Kaya lang kailangan akong mag-obey, dinala ko doon. Hindi ko kaya. Hindi ko mapapalo. I don't have the ability. I don't have the wisdom. Kulang ako.
kulang ako. Pero, kung kulang ka pala, andyan yung biyaya ng Panginoon. Kung kulang yung abilidad, merong grace to empower. Praise God! Dahil sa biyaya ng Panginoon, nagtuloy-tuloy ang gawain. At praise God, pwede pala akong magpastor because of the grace of God. Pero sa pagkakilala ko sa sarili ko, hindi ako pwede, hindi ako qualified. Sa aking lifestyle noon, I cannot be a pastor. But by the grace of God, binigyan po niya ako ng lakas, abilidad na magpastor. Sa pamilya ko po'y naranasan ko rin po ang biyaya ng Diyos. I can say my family is God's grace. Dahil po almost 7 years, di po kami magkaanak. So tinanggap na po namin. Sabi ko, sweet, kung talagang di tayo bibigyan ng anak, andyan si Lord, andyan ka, nandito ako, tanggapin na natin. But we still hope for a miracle. So dumating si EJ, so binigyan ako ng 3 anak ng Panginoon. I can say it is the grace of God. Ganun pala, no? Kahit gustong-gusto mo magkaanak, pag wala kang abilidad na magkaanak, wala. Sabi nga nila, yung ibang gustong magkaanak, hindi nakakaanak. Yung iba naman na ayaw na ng anak, ang daming anak. Kaya pagka nagkaanak ka, grace ni Lord yan, pakakamalan mo. Amen? Pakamahalin mo. Kasi biyaya ng Panginoon iyan. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang sabi in English version, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Grace transforms lives. Grace doesn't leave us as we are. It changes us. It teaches us to deny ungodliness and live righteously. Sabi natin, grace empowers. Sabi natin, grace transforms. So kung may pinapagawa sa iyo si Lord, sa tingin mo hindi mo kaya, kung may pagsubok ka, sa tingin mo hindi mo kaya, kapatid, do not give up. The grace of God is with you. Kaya mo yan. Magtatagumpay ka. Magiging successful ka. At ang masasabi mo, hindi ko lakas yon, hindi ko talino yon, biyaya lamang ng Panginoon. Go on, arise, and build. We have the grace of God. Huwag kang pahadlang sa sinasabi ng tao. Huwag kang pahadlang sa kahinaan mo. Huwag kang pahadlang sa demonyo. Because you are destined to expand. You are destined to be victorious. You are destined to receive grace upon grace. Maranasan ng victory after victory. Glory after glory. Paasenso ng paasenso. Paayos ng paayos ang ating buhay. Why? Because we have the grace of God. Hindi tayo pabagsak. Hindi tayo pababa. Pataas tayo ng pataas. Because the grace of God is working in our lives. God's grace is sufficient sa lahat ng iyong kahinaan. Grace empowers us to rise above them with faith and resilience, transforming trials into testimonies of God's unfailing love and mercy. So huwag mong kalimutan, kapatid, grace is a God-given ability to do something for God. Kung ikaw ay estudyante, huwag mong susukan yung kurso mo. Baka makatapos ka pa na summa cum laude. Kung ikaw ay business people na parang palubog na yung business mo, you have the grace of God. You have the wisdom of the Lord. Be guided by the Lord at magpatuloy ka sa pangarap mo. Kung gusto mong baguhin ang sistema ng Pampanga, grace of God. Grace of God.
Grace of God. Walang mahirap sa Panginoon. Panlima, grace is different from mercy. Mercy withholds the punishment we deserve, while grace grants us blessing we don't deserve. Mercy spares us of judgment. Grace extends kindness to the unworthy. Number 6, very important truth. Grace comes to the humble. Ibinibigay ang biyaya sa mga mabababang loob. God resists the proud, but gives grace to the humble. Acknowledging our need for Him attracts His grace. Yan ang sinasabi sa James chapter 4, verse 6. But He giveth more grace. Wherefore He said, God resists the proud, but He gives grace to the humble. At panghuli po, grace comes through Jesus Christ. Grace is available only through Jesus Christ. The law revealed sin, but grace through Him brings salvation and righteousness. Sabi sa John chapter 1, verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Sa Hebrews 4:16, ang sabi doon, at huwag kayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Mas maganda po yung pagkakasabi sa English version, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of needs. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon nyo ngayon. Pero kung ang sitwasyon mo ay parang malulunod ka na sa hirap, napakabigat na, parang hindi mo kaya, nakabukas po ang trono ng biyaya ng Panginoon para masumpungan mo ang tulong, masumpungan mo ang biyaya sa iyong kalalagayan. In conclusion, in God's grace, sinners find redemption. The weak are made strong. The lost are found. May this undeserved favor ignite in us a response of gratitude, humility, and willingness to extend grace to others. Let us arise and go forth, living as a vessel of God's amazing grace, transforming the world in His name. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ang pagtugon sa biyaya ng Diyos, ang pagtugon sa sukdulang biyaya ng Diyos, ay karapat-dapat lang ang paghahandog ng ating buong buhay sa Panginoon. Paghahandog para mahalin siya higit sa lahat. To devote ourselves sa katuwiran at ibigay natin ang pinakamabuti sa ating Panginoon. Lalapit po tayo ngayon sa trono ng biyaya ng Panginoon. Kailangan mo ba ng himala ng kagalingan? Nakabukas ang trono ng biyaya ng Diyos. Kailangan mo man ng lakas para lumaban? Kailangan mo ba ng kaginhawaan? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigit ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang inaawit po natin ito, hayaan po nating tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We love you, Lord. Thank you for your love, Lord Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng pag at
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang pumasan. Hawak po natin ngayon ng tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Inialay para sa iyo at para sa akin. Ang kopa na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo na nagpapahayag ng kapatawaran ng lahat ng ating mga pagkakasala. Bago po natin kainin at inumin, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Nagsisisi po kami, Panginoon,
sa lahat ng aming mga pagkakasala. Alam po namin, hindi pa namin nasusunod ang iyong kagustuhan. Patawarin po niyo kami sa lahat ng mga makamundong bagay na aming sinusunod sa aming buhay. Patawarin mo ang lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Sinusuko namin ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. At nais naming mabuhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Ayaw ka naming saktan, ayaw ka naming maging malungkot sa paraan ng aming pamumuhay. We surrender our lives to you. Hinihiling namin ang paglilinis ng iyong banal na dugo. Palayaan niyo kami. Linisin po niyo kami sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa biyaya niyo, Panginoon, hindi na namin babalikan ng mga maling ugali, mga masasamang bisyo. Palayain po niyo kami sa araw na ito sa lahat ng kasalanan. Inihiling din po namin ang miracle healing. Dahil naniniwala po kami sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling na. Binayaran ng iyong dugo ang aming mga karamdaman. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng merong karamdaman, believe God for your healing today. We will declare instant healing. Because God's power is greater than any sicknesses. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We rebuke the spirit of infirmities. We rebuke the spirit of sickness. In Jesus' name, mararanasan mo sa umagang ito ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. In Jesus' name, I declare miracle healing. I declare restoration. Higit sa lahat, as we take the bread and the wine, Lord, manambalik po ang init ng aming pagmamahal sa iyo. Namamahalin ka namin ng higit sa lahat, Panginoon. Mas magiging mainit ang aming pagsunod, pagrespeto sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Tayo pong lahat ay kumain ng tinapay. The blood of Jesus never loses its power. The blood of Jesus is powerful. And right now, as we drink this cup, na naglalarawan ng iyong banal na dugo, I declare deliverance. I declare transformation. I declare miracle healing. In the name of Jesus, tayo pong lahat ay uminom. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. We sing this song again. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong pag-ibig. O Diyos, salamat po. Oh
ngalan po ng aming Panginoong Yesus, ipatong po ninyo ang iyong kamay sa aking kapatid na nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng milagro, Panginoon. Empower po niyo siya. Maranasan niya ang divine empowerment. Magkaroon ng bagong pangitain, bagong pag-asa, bagong energy. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa lakas ni Kristong nasa sayo, magtatagumpay ka. Ikaw ay magkakaroon ng victory after victory. Makakapag-breakthrough ka. Oh, Father God, embrace my brother, embrace my sister. Maramdaman niya na kaya niya. Maramdaman niya na nandyan ka. Nandyan ka. Ang biyaya mo'y sapat. Malakas ka. Makapangyarihan ka. Mabuhay ang kanyang pananampalataya. Mawasak, madurog, masira lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng pag-aalala, at anumang mga demonic attacks, mga demonic activities o satanic curses. We break it. We destroy it in the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the power, receive your miracle in the name